Magandang umaga mga ka-eats. Our third day dito sa Hong Kong. April 7, 2026. Lalakad na kami dito. Buti mas maganda yung panahon ngayon. Cloudy lang siya pero walang ulan. Dito kami nag-hotel sa BP International House. Nakatabi lang nitong Kowloon Park. Pupuntahan namin siguro siya sa next video. At para ma-explore natin yan kasi maganda daw dyan. Tapos titingnan natin din today kung ano-ano pa magagawa natin. Pero, una syempre kakain tayo ng breakfast. Sana makakain tayo ng breakfast dun sa isang sikat na breakfast place. At sikat daw sila sa kanilang very fast service. Tapos mamaya mag-food trip tayo around TST area. Samahan nyo kami. At kung hindi pa kayo nakasubscribe, huwag nyo kalilimutan mag-subscribe sa aming channel. Tapos mga ka-eats, kapag may mga travel kayo, don't forget to use our codes para maka-discount kayo. Yung sa Agoda, sa Klook, at siguradong magagamit niyan. No? Pwedeng pang travel tax, pwedeng pang hotel, pwedeng pang kain, pwedeng pang souvenir, at many more. Tara, simulan natin yung ating day 3 dito sa Hong Kong. Ang bilis. Kaka-order lang namin. Hindi ko alam, kausap ko pa lang siya. Nandito na eh. Nakakatuwa talaga kapag may mga ganitong playground. Kasi bukod sa free to, maganda, mas nag-i-enjoy yung mga kids. So, isa to sa mga hinahanap namin. Kikiman time na! Narating na natin mga ka-eats. After ilang minutes lang, itong tawid na to, parang Shibuya Crossing ng Hong Kong. Ito ata yung pinakamura na kinain namin or kakainin namin dito sa Hong Kong. Isipin nyo, it only starts at 33 Hong Kong dollars, dalawang ulam, isang kanin. So ba nakakatuwa? Ayun talagang tuloy lang talaga yung grind eh, yung hustle. Kaya nasisenti ako. Talagang ipupush lang talaga mga ka-eats. Yan yung aming hotel mga ka-eats. Ang maganda dito, maraming lugar na pwedeng kainan around. So, dun sa malayo, tanaw ko na agad. May Pizza Hut at McDo. Tapos, yun nga, ito yung Kowloon Park. Nakatapat lang. Tapos, nung isang araw, nilakad lang namin papuntang Temple Street Night Market. So, sobrang convenient, sobrang accessible. Tapos malapit lang ito sa Jordan MRT yun, baby. O, Jordan MTR ba? MTR. Jordan MTR station. So, di ba? Ang dali-dali lang. Around the area, maraming local restaurants, maraming mga ibang klaseng restaurants na pwedeng kainan. Mas alive siya, lalo na syempre kapag gabi. Ngayon kasi parang usually ang mga bukas pa lang ay mga cafe dito. At nakakatuwa. Sobrang panalo tong location mga ka-eats ng hotel namin. Tapos, ibang-iba to dun sa unang hotel namin na pinagstayan natin noon kami tatlo pa lang ni Mommy B. Saka ni Beanie. Grabe. Yung hotel na yon. As a family of 3. Mirador Mansion. Grabe. Hindi ko makakalimutan. Loko pa nga tayo. Parang una, Picture mukhang hotel. mukhang hotel eh, yung picture eh. So, nagpunta kami kasi may kapangalan yung hotel sa Lock Road. So, doon kami unang pumunta. Tapos yung pala, naku, hindi, iba. Sabi nung nasa Lock Road, hindi dito yan. Sa ano kayo? Mirador Mansion. Parang, hala, Mirador Mansion. Mas grabe, yung kulang na lang may magsuntukan. Parang matindi yung takot namin nun. Ay mga ka-eats, kung alam niyo yung saying na malayo na pero malayo pa. Yes, grabe totoo. As in, syempre, sobrang grateful kami sa chance no, nakapag Hong Kong kami noon na teachers kami noon pareho na afford namin. Tapos nakapag Disneyland pa noon. Pero parang nakakatuwa na in a way, malayo-layo na yung narating natin. At ngayon nakakapag-hotel na tayo. 5 na kami kahit kasya pa rin kami sa isang hotel, isang room. Sobrang nakakatuwa. Ayun talagang tuloy lang talaga yung grind eh, yung hustle. Kaya nasisenti ako. Talagang ipupush lang talaga mga ka-eats. Tapos marating nyo rin talaga kung ano yung mga gusto nyong marating.
Mga ka-eats, breakfast tayo dito sa sikat na viral na sobrang bilisan ng service sa Australia Dairy Company dito sa May Jordan, Hong Kong. Tara, let's go! Ito na mga ka-eats, dire-diretso lang from Parker Street, Australia Dairy Company. Open sila Monday to Sunday, close on Thursdays, 7:30 to 10 p.m. Cash only. 四個。 Cash only. 你得嚟先啦，你先啦，4個啦。 Tapos ito yung ito yung price range. Malamang may English menu to kasi ano to ng mga turista. Paki-post na lang, gusto nyo mas makita. Papasok na tayo mga ka-eats, minamadali na nila kami. Number 4, okay, number 4. Let's go. So ano na dito, pabilis na talaga. Pagdating, pag-upo, order agad. Tapos mga wala pang 5 minutes, dadating na yung in-order ninyo. Doon tayo sa number 4, buti na lang solo natin. Yung pinaka bar nila, bench area. So pagkakasya na natin yung mga sarili natin dito mga ka-eats. Ang bilis, kaka-order lang namin. Hindi ko alam, kausap ko pa lang siya. Nandito na Nandito na. Tapos ito, paki-post na lang para makita nyo. Picture na lang ni Mommy B, tapos i-Google Translate na lang natin yan mga ka-eats. Kasi talagang ayaw niya ipahiram yung English menu. Mamalupit, ang daming tao. Tapos ito na yung ating syrup for the French toast. Tapos ito na yung mga Pubertos. Okay. Okay. Paki-picture lang. Ayan, pinahiram nung isa. Ito yung toast with egg. Grabe to. Bilis. Sobrang bilis. Panalo mga ka-eats. Dito na agad. Wala pang 5 minutes. Dumating na halos lahat ng in-order namin. Itong macaroni with ham and soup. 3 milk tea. Tapos ito yung ito yung toast with egg. Scrambled egg. Tapos ito yung spaghetti with ham and egg. Tapos yung almond milk pudding. Kulang na lang yung French toast. Hong Kong style French toast mga ka-eats. Dito yan. First time namin dito kumain sa Australia Dairy Company. Grabe. Talagang hindi sila nagsisinungaling. Sobrang bilis ng service dito. Intense. Kakatapos ko palang magsalita. Nandito na ulit. Hong Kong style French toast. Sobrang bilis. Bago natin kainin, lagyan muna natin ng syrup. Sobrang kapal. As in yung syrup nila, grabe. Parang sobrang authentic, legit. Si Mommy B kinakain na yung spaghetti with egg and ham. Masarap yung sama, baby. Panalo. So kung naman natikman ko to, grabe, ang sarap. Panalo yung toast. Tapos parang may peanut butter to usually. Go. Grabe. Silky smooth pudding. Tapos sabi nung order taker kanina, mas masarap na mainit. Masarap nga siya. Alam mo yung almond jelly sa Pilipinas. Ganun yung lasa niya. Tapos itong mga to, nag-aagawan na ng egg and toast. Share, ha? Masarap yung breakfast ito, mga ka-eats. Alamin natin mamaya kung magkano. Ubus yung scrambled egg with toast. Paubos na yung macaroni with ham. Uubusin na rin itong French toast na sobrang sarap. Wala lang siyang palampalaman sa loob, pero parang may konting alat na matamis, na very rich. Tapos ito yung spaghetti na medyo nagpanic na ako kaya yan ang in-order ko. Tapos si Sadie at si Bianca kumakain pa. Is it yummy? Yes. You like it? And mga ka-eats, you're gonna get fuller. Nakakabusog siya, no? In fairness. Nakakatuwa. Nakapwesto kami. May sarili kaming pwesto dito. Panalo. Tapos, dami-daming tao. Nakapwesto tayo dito sa Australia Dairy Company. So, kamusta, Mommy B, yung ating experience sa Australia Dairy Company? Yun nga, gulatan kasi nga in-expect namin may pila. Kaso pagdating namin walang pila, tapos tinanong na ako agad ilan kami. So sabi ko 5 kami. Nakita niya may stroller, sinabihan kami agad na i-fold yung stroller tapos pwede iiwan sa labas. Tapos tinuro na kami dun sa table namin. Siyempre, since maliit pa yung twins, kasya pa kami dun sa, parang for 4 lang siya kung adults. Pero since maliit pa nga yung kambal, nagkasya kaming 5 doon. Tapos binigay agad yung menu. Tapos si Daddy na feel ko na nagmamadali siya. Tinitignan niya mabuti. Sinabi niya na agad yung order niya. Hindi pa tapos magsabi ng order. May mga dumating na orders. Kasi nga, sabi ko sa kanya, nakikinig yung ibang server .
So habang nakikinig sila, habang nagsasabi ka ng order mo, nire-ready na nila. So mabilisan, paspasan. Pero, ang maganda naman dito kasi may kids na kasama. So pag may kids na kasama, mas friendly sila. Patient Mas patient sila. Tapos mas mag-aantay sila na tapusin yung pagkain. So nakakatuwa naman na ganun. And yun nga, kapag advice ko lang, kagaya nung sinabi ko sa isang video namin, pag balak nyo kumain dito, since alam nating lahat na madalian siya, mag-ano na kayo, mag-research na kayo, panoorin nyo tong video namin, tandaan nyo kung ano yung mga kinain namin, at kung gusto nyo ganun yung itry nyo, yun na yung sasabihin ninyo sa kanila para hindi na kayo ma-stress. In terms of the food naman, masarap, very traditional na Hong Kong breakfast food siya. Hindi natin siya pwedeng, yung macaroni soup, hindi natin siya pwedeng i-compare sa sopas natin sa Pilipinas kasi magkaiba. Dito ganun talaga yung style ng breakfast nila and nasarapan ako. Mga ka-eats, what I really liked in Australian Dairy was the toast with scrambled egg. I love the crunchiness of the toast and it's very buttery. The egg is very soft and like silky, I guess. And it's really good. So, I also like the milk tea, but it's a bit too strong for my taste buds. So, I just took a sip to try. Is this recommended for kids and family? Yes. Thank you. Grabe mga ka-eats, hanggang ngayon medyo nagulat pa rin ako sa experience namin. Actually, mas nagulat ako, tumaas yung adrenaline ko nung walang pila. Parang, walang pila? Kasi usually, around the block yung pila nito. Tapos, pangalawa, natuwa ako kasi ang ganda ng pwesto namin. May sarili kaming pwesto. So, parang nagkasya kami sa pang-apat, which is still okay. Kahit punong siya, okay naman. Ngayon, saktong ingay lang. Tapos ang maganda naman, yun nga sabi ni Mommy B, cheat code talaga pag may kasama kayong bata. Kasi para mas pasyensoso sila. Tapos, legit, masarap. Parang yung milk tea nila matapang. Parang nanginginig na ako ngayon doon sa milk tea nila. Parang caffeine kung caffeine talaga siya. Tapos, masarap yung kanilang eggs. Hindi siya overrated. As in, legit na masarap yung scrambled eggs. Tapos yung French toast, nako. Sorry, isa siya sa mga masarap na French toast. Siguro, if not the best. Parang medyo top 2 sila ni Lanfong yun sa French toast. Masarap. Tapos, yung kanilang milk pudding na bestseller din, masarap din siya mga ka-eat. So, service-wise, sobrang bilis. Wala akong masabi. Malapit lang siya dito sa Jordan Station C1 exit. Okay? So dumadaan na kami ngayon, nalagpasan lang namin yung Jordan Station. Ngayon nasa Nathan Road na tayo. Malapit lang din yung Australia Dairy Company sa Dairy Co. sa Nathan Road. So as our yung hotel din. Yung hotel namin. So ito na yung Nathan Road. Na sikat for mga stores, mga shopping, mga restaurants. Tapos dito na yun, marami na ring bus stop. So very accessible and very convenient yung aming hotel, which is really, really nice. So, kung mag-check kayo ng hotel, okay siya. And maganda na siyang upgrade from mga Mirador or Chungking. No? Wala naman mali doon, pero parang for the experience, kung second time nyo na sa Hong Kong, or kung gusto nyo first time nyo, medyo mas memorable, edi mas okay. Kasi kami, talaga as a family, ang goal namin sa Hong Kong, usually mga food trip. Siyempre, half-half yan. Parang activities for the kids, tapos mag-food trip naman. Kasi parang hindi ka rin kami masyado ma-shopping. So, na-enjoy talaga namin. No? Baka natatanong ninyo, ba't pabalik-balik to ng Hong Kong? Eh, yung Hong Kong kasi, kahit medyo may kamahalan na siya ngayon, iba, masarap pa rin talaga yung pagkain, mga ka-eat. So, talagang ang sarap mag-food trip dito kasi since tayo ay explorations, eat and explore, so tayo ay kakain ng masarap. At syempre tayo ay mag-explore din. So, talagang yun ang natin, pakay natin sa Hong Kong. So, again, kung kayo ay maghanap ng sistayan, anywhere, no? Iba talaga kapag malapit sa train station, malapit sa bus stops, malapit sa mga kainan, malapit sa mga convenience stores, drug stores, kasi at least yung mga kailangan nyo as a traveler or as travelers, nandun na agad. And malaking tulong na yon in making your stay in a place or in a country na mas komportable at mas secured kayo, mas assured kayo na magkakaroon kayo ng okay na
parang okay na panahon or okay na time doon sa pupuntahan ninyo. Tulad ng dito sa Hong Kong, no? Marami naman talagang okay. Siyempre, pipiliin nyo lang kung ano yung pasok sa budget, kung ano yung pinaka-okay for you or your family, no? Talagang kailangan nyo lang talaga mag-research kapag maghahanap kayo ng place to stay. At siyempre, yung mga places na pupuntahan. Bilang malapit lang yung pinagkainan natin kanina, Australia Dairy Co. dito sa ating hotel, bumalik kami dahil pupuntahan na pala namin si Kowloon Park. Nakatabi lang, mga ka-eats, gabi. So ito, sabi na may McDo daw sa loob nito, titingnan natin. Pero ito yung Kowloon Park na located sa 22 Austin Road. I-Google Maps yun na lang kung gusto nyo makita. Nakalagay dito, open siya from 5 a.m. to midnight. No bicycles, no dogs. Tapos, do not feed the birds, no hawking, and no smoking. So, yan yung mga reminders dito. Pasok na tayo. Dito, merong mini soccer pitch. Tapos, maganda dito mga kids, accessible siya kasi meron kayong ramp all the way up. Dito sa Kowloon Park, merong swimming pool. Grabe to, parang ano siya, parang isang malaking community center. Tapos ito, sports center. Meron pa ditong Green Education and Resource Center. Kita nyo naman. Ano to nasa city center to mga ka-eats Ayan, ito yung entrance. Punta doon sa swimming pool. Tapos, may sariling McDo. Sa laki niya, may sariling McDo. Pero parang ito lang yung kainan dito kasi nakalagay, bawal magbenta-benta ng food. So, it has its own McDonald's, mga ka-eats. Tapos, ito na yung pinaka-park. Ganda. Tapos, meron din dito ang mga vending machines. Pwede kayo magbayad gamit ang Octopus Card. Grabe, ang ganda may ganitong swimming pool. Malapit lang sa may TST. Parang water park na Ganda. First time namin makapasok dito sa Kowloon Park. Grabe, ang ganda ng view. Tapos walang entrance fee. At ang maganda dito, meron silang Kowloon Park Children's Play Area. Na grabe. Ang well-maintained ng mga gamit. Ang laki ng playground. Kaya tuwang-tuwa yung mga kids namin. Magandang paraan to para pagurin at syempre para mag-enjoy yung mga bata. At ang maganda dito, libre pa to mga kids, walang bayad. Kaya itong si Ate Bini, tuwang-tuwa. Are you having fun? Yep. You like it here? Yep. Okay, we'll spend more time here. Gusto na tumira dito. From here, kita niyo rin yung mga buildings dito around Kowloon area. Nakakatuwa talaga kapag may mga ganitong playground kasi bukod sa free to, maganda, mas nag-i-enjoy yung mga kids. So, isa to sa mga hinahanap namin kapag naghahanap kami ng place to stay. At syempre, kapag may mga pupuntahan kami. So, syempre, hindi lang laging theme park, hindi lang laging mga zoo. Kasi itong ganitong area, mas na-enjoy nila kasi hindi naman kami mas nakakapaglaro sa Pilipinas nito. At least dito ganito, maganda, well-maintained, malinis. Tapos, panalo pa kasi wala kayong babayaran sa park na to. Nag-i-enjoy pa sila. Tulad yan, grabe, takbo na sila ng takbo, slide ng slide. Nako, talagang enjoy na enjoy ang mga bata. Hello! Hello, Bubu. Sage is over there. On the slide. Buti na lang, malapit lang yung hotel namin. A few steps away lang talaga from Kowloon Park. Kaya nakapag-change costume ang mga person. Kasi sobrang init. As in, pawisan. So talagang new outfit bigla. At ito, papakita namin sa inyo yung view pala dito. Kapag umaga. Tapos kita nyo na dito parang yung bungad ng Temple Street Night Market. Ganun siya kalapit. At yung Jordan Road, nandun banda. Ito yung table namin ngayon na medyo marami ng laman. Tapos kasyang-kasya pa rin dito sa space itong aming Bash Trunks na pwede nyong mabili via the links in the description. Sobrang panalo siya kasi
Ang ganda nung mga bulsa-bulsa sa loob. Tapos alam nyong secured talaga yung luggage. Yung parang mukha siyang yung parang pang camping na trunk. Ganun yung level. Mas marami kayong malalagay. At yun nga, parang parehong below 20 yung luggage namin. So may isa parang mga 20, tapos yung isa 18. So hindi umabot sa 40 kilos na tig 20 namin na binili. Tapos syempre ito okay din kapag bibili kayo ng bash, maganda rin yung mga organizers nila. Yan, ngayon nakapag-bis na mga ka-eats. Matutuloy na natin yung paglalakad. So maglalakad tayo sa kabilang side naman ng Nathan Road towards TST. Tapos doon tayo maghahanap ng mga kainan or mga kakainin, bibilhin along the way. Siyempre, mga egg tart, yung mga bilis lang hawakan. Tapos lakad na tayo, hanap tayo ng mapapagkainan ng lunch. Kasi siyempre, itutuloy natin yung ating food trip dito around TST. Sana na-enjoy niya pala yung aming food trip sa Central. Tapos yung aming pag-iikot sa Temple Street Night Market sa first 2 videos namin dito sa Hong Kong. So itong pangatlong araw is food trip naman sa TST. Tapos yun, nag-Kowloon Park kanina. At syempre, lakad-lakad lang din tayo ulit sa Avenue of Stars at sa may TST Promenade para makita nyo yung mga picture spots. Lalo na kapag first time nyo sa Hong Kong, maganda yun, malaking bagay yun. Tapos, pati yung bilihan ng pasalubong, baka makita natin mamaya. And then, kakain din tayo the rest of the day. Very chill lang talaga yung itinerary para saktong-sakto lang. And happy na yung kids kasi nakapaglaro sila sa playground kanina. At butin lang talaga, sobrang lapit lang nun. Tapos ang ganda pa nung facility sila dun sa Kowloon Park. Malapit lang talaga dito sa BP International House. Pag naghahanap kayo ng hotel na hindi masyadong kamahalan, actually lang to, mga 7,000 plus pesos a night. King-sized bed na. Tapos spacious enough naman siya. Pwedeng-pwede na dito sa BP International House. Dito sa may Austin Road. Malapit lang sa Nathan Road, Hong Kong. Mga ka-eats, nasa labas na ulit tayo at maglalakad-lakad na towards TST. Dito tayo along Nathan Road, which is a few meters away lang sa hotel na pinagsistayan natin. Ang maganda dito ay along the way, makikita kayo ng mga claw machines, mga pang-shopping, mga kainan. So talagang sikat kasi si Nathan Road, itong stretch na to, sa mga happenings na ganun. At maganda rin kasi sobrang walkable nito. So kahit may stroller kayo, naka-wheelchair, kayang-kaya. Malapad yung mga sidewalks. Tapos, very smooth naman yung daan. Tapos nga pala mga ka-eats, kapag kayo ay galing airport or papuntang airport, dumadaan din dito talaga yung bus na A21. Kaya very convenient. Tapos yun din yung pinakamura at madaling way naman mula airport or papuntang airport. Kapag kayo ay galing dito sa may area ng TST, ganyan, mga Nathan Road, basta tatahakin nun. Kasi marami rin talagang hotels dito at alam nila, maraming turista nagsistay dito. Kaya ginawa nilang napaka-convenient yung access talaga, napaka-accessible. At affordable din yung inyong biyahe as a tourist. Lalo na kapag first time ninyo. I-Google Maps nyo lang yun. So usually lalabas yun agad. From airport, it's either Airport Express or yung A21. Kaming pamilya, naging airport transfer nung naging 5 na kami. Pero nung unang beses namin, naalala namin is nag-Airport Express talaga kami. Si Airport Express nga lang kasi sa may Hong Kong station pa yon. So tatawid pa kayo ng Hong Kong Island, tapos sasakay kayo ng Tsuen Wan Line or yung Red Line kapag pabalik kayo dito sa area banda ng TST. Narating na natin mga ka-eats, after ilang minutes lang, itong tawiran na to, parang Shibuya Crossing ng Hong Kong sa may Chungking Mansion. Dito nga mga ka-eats along Nathan Road, basta kaya nyo maglakad talaga all the way, back and forth. Kahit hindi na kayo mag-MTR, okay lang kasi talagang very walkable siya. Sa mga nakakakita ng Holiday Inn Hotel dito sa Hong Kong, ito lang siya. Malapit lang sa Chungking Mansion at syempre right sa TST lang talaga. Tapos ito, katapat na niya itong MTR station na ito. Mga ka-eats, ito. So pag nakita niyo itong area na to, medyo mas maliliit yung mga sidewalk pero okay lang, walkable pa rin naman siya. Tapos marami ng kainan right along.
Makita nyo doon, may Starbucks pa nga doon. Tapos, mga money exchange just in case kailanganin nyo magpapalit ng pera. Pwede rin dito. Pero, we highly suggest na mag-withdraw na lang kayo gamit yung mga debit cards inyo. Parang ang pinaka-suggested ko talaga GCash. Hindi to sponsored pero maganda yung palit ni GCash. Para hindi na kayo malugi sa money exchange. Kasi usually pag nagpapalit kayong pera, papapalit ka to USD, tapos papalit kayo to HKD, para ang mangyayari, medyo matatalo na kayo nun sa palitan. So sayang yung pesos ninyo or sayang yung inyong pera. Dito naman makakait sa area na to, parang Carnarvon Road. Siyempre ganun lang din, maraming mapapagbilhan ng kung ano-ano, mga pagkain, mga coffee shop. Meron din mga souvenirs. Sa likod ni Mommy Bianca ngayon, merong souvenir shop. Yan, so just in case bigla nyo lang kailanganing bumili na souvenir at nakalagay din doon, 24 hours. Self-service, luggage storage. Kung yung hotel ninyo walang luggage storage, pwede dyan. Matapos maglakad sa Cameron Road, lakarin nyo lang medyo hanggang dulo. Mararating nyo na itong yung Tangerine Peel Roast Goose. At syempre, sikat sila sa kanilang mga roastings. Roasted goose, suckling pig, char siu, at lechon Macau. Maganda dito, meron na kaagad silang mga English menu na ganyan. Pakipost na lang, gusto nyo makita. Tapos meron din sila, syempre, yung kanilang mga roast goose or mga roastings. Nandyan din. At ito rin. Available yan, mga yan. From 10 a.m. onwards. Nakapasok na kami sa loob, mga kids. At kasya naman dito ang isang buong pamilya. Buti nakapwesto kami sa loob. Tapos ito yung in-order namin. Yung 5 treasures of roasted meat. So, merong merong goose duck ulit. Merong goose, merong barbecue pork, merong roasted pork belly, merong chicken, at merong suckling pig. Pero plus 40 siya. Tapos ito yung magiging total natin. 506 Hong Kong dollars kasi meron tayong dalawang steamed rice at dalawang iced lemon tea. Nakakatuwa kapag nakahanap kami ng ganitong klaseng restaurant kasi nga syempre family of 5. Tapos since gusto namin makakita ng or makakonvince ng more families to travel, hindi lang sa Hong Kong at sa iba pang bansa. Nakakatuwa kapag merong kasya talaga kayo kasi minsan yung mga restaurants sa ibang bansa lang dito sa Hong Kong, medyo maliliit talaga siya. Hindi katulad sa atin sa Pilipinas, sa pagsinayang mong restaurant, automatic kasya, big groups, kahit more than 5 kayo, kasyang-kasya. So kapag nakakita kami ng ganitong restaurant katulad dun sa yung Tangerine Peel Roast Goose, nakakatuwa kasi at least ito, malilista nyo na agad na, uy, kasya tayo dito. Pwede tayong kumain dito. At naiwan pa namin yung aming stroller, folded dun lang sa may entrance sila banda. So at least, hindi na kayo mag-iisip, parang kaya. Magta-take out na lang kami. Hindi, parang okay sana, pero hindi kasya. At least, dito, sure kayo na kasya kayo. After ilang minutes lang, dumating na kagad yung ating order na 5 treasures of roasted meats. Ito yung ating barbecue pork, soy chicken, tangerine peel roast goose. Ito yung ating suckling pig na plus 40 at yung ating roasted pork belly. Tapos meron tayong dalawang rice at iced lemon tea. Kain na tayo mga ka-eat. So perfect to. 428 Hong Kong dollars yung total nito. Talagang good for a whole family na siya. Feeling ko magkakasobra pa to, pero since malakas tayo kumain at gusto natin talaga yung mga roastings, pwede to. So kung mahilig kayo dito, at least makakatry na kayo. Matatry nyo na yung lahat ng meron sila kapag in-order nyo to. Dito sa yung Tangerine Peel Roast Goose. Kain muna kayo mga ka-eats. Unahin na muna natin itong roasted pork belly. Sobrang lambot. Crispy. At ang ganda ng ratio ng meat sa fat. Suckling pig mga ka-eats. Kita nyo naman yan. God. Sobrang lambot. Ang nipis yung balat. Mas maganda yung ngayon. Kasi yung January, parang puro taba. Ito mas malaman ng konti. Tapos yung skin talaga, top notch. Roasted goose. Wow. Nandun nga talaga yung
Amoy ng tangerine peel. Wow. Ang lambot ng laman ng goose. Sarap. Ito yung kanilang soya sauce chicken. Sarap. Sobrang juicy. Masarap na sila kahit walang sauce. Sobrang panalo. At syempre, yung kanilang char siu or barbecue pork. Wow. Walang, parang mas masarap siya ngayon. Iba talaga pag kumakain kayo with family. Siguro hindi ko siya masyado na-enjoy nung ako na mag-isa. Ngayon kasama ko yung family, mas masarap. Sarap. Is it good? Like it? I love it. I love it. I love it more. I love it. I love it. Sobrang sarap. Next na food stop natin mga kids dito sa Hao Fook Street, corner Carnarvon, malapit lang sa Cameron Street. Itong hashtag B na sikat din sa kanilang mga pastries at syempre yung egg tart, yung kanilang Irish coffee tart at meron din silang pistachio tart. Tingnan natin. Sa tapat nito merong Turks at sa taas naman merong Jollibee. Ito yung total mga ka-eats. Meron palang Earl Grey, merong egg tart na regular lang at yung pistachio. Ito na yung haul ni Mommy B. Earl Grey, pistachio, at egg tart. Dito sa hashtag B. Tikiman time na! Tunaw pala. Parang cream na cream. Asang siya? Nasaan siya? Sobrang lambot ng feeling. Yung ano niya, yung crust, ay yung tart, very flaky. Parang kaya niyang i-hold yung feeling. Next naman is yung pistachio tart. Wow, big bite. Ito yung kanilang pistachio. Ang ganda ng kanilang custard. At very flaky rin. Lasang pistachio naman. Saks lang. Yung lasa nung pistachio feeling. Next ay itong bestseller nila na Napoleon tart. Yung kanilang pinaka-egg tart mga ka-eats. Wow. Ba't yan ba? Mas marami siyang laman. Ayan. Mas malaki. Kamusta? Madaling tanong. Hashtag B o Bakehouse? Bakehouse. Aba. Fast forward mga ka-eats, nandito na kami sa K11 Musea. Buti na lang meron silang mga barrier-free access at tayo, kahit tulog yung kambal, makakapasok tayo doon sa kanilang viewing deck na isang popular na picture spot dito sa may Tsim Sha Tsui. Malamang napanood nyo na to sa earlier videos natin pero first time nila Mommy Bianca dito. Kaya ito, ipapakita na natin sa inyo. Ano, Mommy B? Ganda. Ito na lang mahangin. You like it? Yes. Saan may nire-renovate? Oo nga. Ayan, pero usog din tayo sa Mga building. maganda. Pasado. Sa maganda dito, madali lang siyang puntahan. Elevator lang kayo to the 6th floor of K11 Musea. Access na agad. Yung kanilang viewing deck. Kala mo sa dami ng clouds, winter, you know. Pero mainit mga ka-eats. Pero ngayon medyo mas mahangin than our past 2 days. Ayan, oh. Pwede kayo mag-picture dito mga ka-eats. Pwede mag-TikTok. Dito lang yan sa K11. Pag dumaan kayo sa K11 Musea for shopping and some dining, wag na kayong mag-atubili. Wag nang magdalawang isip pa na pumunta sa 6th floor. Kasi open siya for everyone, pero hindi rin naman ganun katao. Tingnan nyo. Pwede na. Tapos makakuha pa kayo ng magandang pictures. Tapos yung backdrop ninyo, yung Victoria Harbor. Sobrang ang presko din yung panahon ngayon. Buti lang ay medyo humangin-hangin na. Kasi kanina para medyo mainit, no? Nakakatuwa kapag ganito. You like it? Yes. Mom, guys, look, if you're gym there, Meron pang nag-gym. May nag-gym pa daw doon, di ba? Ganda, mas na-enjoy ng mga kids
So gusto namin yung mga ganitong open areas, no? Tapos na, libre pa to mga ka-eats. Walang entrance fee. So kaya pag kayo pupunta dito sa Hong Kong, first time ninyo, or kung hindi pa kayo nakakapunta, daanan nyo to. Highly recommended. Matapos sa viewing deck, dito na kami sa 7th floor ng K11 Musea para puntahan itong peacock na parang playground dito sa kanilang roof deck. Nakita sa Kimpton, Tsim Sha Tsui. Tingnan natin kung dito yung daan. Parang hindi ata. Dito. Tara, punta tayo dito. Tapos, parang pwede dito yung pwedeng magdala ng pets dito. Ay kaso lang inaayos. So hindi tayo makakapaglaro o hindi makakapaglaro si Bini dito. Kaso lang maganda to. Very nice and aesthetic. Tapos parang meron siyang spiral na slide pababa. Sayang lang sarado. Pero ito yung kanyang itsura. So pwede kayong umakyat from here. Tapos spiral yung kanyang slide. Sayang sarado. Yan mga ka-eats, isa talaga siyang pet garden. So pet friendly. Tapos nagpo-provide pa sila ng pet waste station dito sa 7th floor ng K11. Ito na yung paglabas ng K11 Musea sa harbor side or Victoria Dock side. Siyempre kita nyo na yung harbor. Tapos itong parang gold na box na ito ay Arabica, just in case you need your caffeine fix. Tapos ito yung pinaka-mall. Siyempre puro signature yan at mga makakainan. Tapos dyan tayo galing kanina nung nag-viewing deck tayo. Tapos dito na, yan na yung Avenue of Stars kung saan makakita kayo ng mga handprints ng mga sikat na celebrities. Hello mga ka-eats, lakad-lakad lang dito sa Avenue of Stars. Sana, yun nga, makakasalamuhan yun yung mga palad ng mga sikat na Hong Kong celebrities. At nandito sila Jet Li, Jackie Chan. Sa dulo nito si Bruce Lee. Tapos nandito si Chow Yun Fat, nandito rin. Si Sammo Hong, akala mo close kami. So ito, dun sa area na yun mga ka-eats kapag dyan si Peninsula. Yung sikat na Peninsula. Tapos dito naman, syempre tanawin niyo yung harbor. So, yung central site yan ng harbor. Tapos si Wan Chai, ito naman si Wan Chai, yung may parang mukhang cultural center. Syempre dito, ang sikat dito sa TST Promenade ay yung sikat na photo spot na si Hong Kong Cultural Center. Yung merong mga pillar na paslant o diagonal. Tapos nandito rin si Hong Kong MOA or Hong Kong Museum of Art. Tapos si rin, Space Museum yung may bilog. Nandito rin, katapat lang yun ni The Peninsula. So as you can see, si Ate Beans nag-ice cream kasi may mga food stalls din around. So hindi kayo mauuhaw dito kasi may mabibilhan naman kayo mga kains. Pag nakita niyo na to, ito na yung start ng Avenue of Stars. Tapos yun nasa may parang handrail, nandun yung mga handprints ng mga sikat na celebrities. Dito mga kait sa may TST Promenade at sa gilid ng HKMOA or ng Cultural Center. Maraming nag-o-offer dito, lalo na kapag gabi, yung mga yacht cruise, iba-ibang klaseng cruise. Meron ding Aqua Luna. Pero mas okay yan kung i-book nyo na agad. Pwede yan sa Klook. No, pwede nyo sa Klook or sa Agoda. Pwede nyo gamitan ng codes namin para maka-discount kayo. Bakit? Bakit mas okay? Kasi at least, sure na kayo sa slots. Tapos, syempre, yun hindi pa kayo hindi kayo maluloko. Kasi parang, pag dito sa dami na nag-aalok, hindi mo alam kung legit ba talaga o hindi. So at least kapag sa Klook kayo nag-book o sa Agoda, alam nyo na agad kung saan kayo sasakay kasi may mga instructions naman doon kung ano yung paraan, kung paano kayo magbo-board, kung sino at anong hahanapin ninyo, no?
Recently, yung yung water taxi experience ko via Klook yun. So pumunta lang ako dun sa statwa banda ni Jackie Chan. Ni Bruce Lee. Katabi ng Starbucks banda. So dun lang ako nagpakita ng aking booking. Tapos nakasakay na ako ng HK water taxi experience. So nag-iikot lang dito sa Victoria Harbor. Siyempre, hindi pwedeng mag-TST promenade kapag hindi natin dadaanan itong Hong Kong Cultural Center. Susubukan kong picturean si Mami Bianca at si Ate Beanie. Ready na ba kayo? Ready na. Nag-isip na ng angle. Tinry ko pa mag-research mga kids kasi parang hindi ko makuha mabuti yung lugar na to. Pero sikat kasi itong picture spot mga kids. Kaya maraming nagpipicture dito. After mag-picture-picture, ito na yung clock tower dito sa may TST. Tapos ito yung viewing deck na pwede nyong akyatin for the pictures and for Symphony of Lights. Macdo break lang mga ka-eats. Merienda muna. Gising na kasi yung kambal. Pakita niyo sa akin yung the toy. Meron silang Princess Peach toys. Tapos syempre, cheeseburger and fries. Matapos mag-McDo, mga ka-eats, tayo ay nandito na sa may Peking Road or Peking Road. Papunta sa may area ng Nathan Road. Makikita natin dito yung ating binisita before na bilihan ng souvenir mga ka-eats. Hindi ito kasi may mga ganito. Pero doon tayo sa isa, yung sikat. Saka, I believe, sabi sa akin ng mga sources ko, mas mura daw dito. So, doon tayo sa Elegant Tang Dynasty. Na makikita nyo, bago nyo ma-reach yung kanto ng Nathan Road. Katapat lang nitong I-Square Shopping Center. Okay. Tapos, before, dito. After nitong Lung Fung, tapos, dito, I-Square. Tapos, ito yung The Alley. At ito na yung Elegant Tang Dynasty kung saan makakita kayo ng cute na cute at naggagandahang mga souvenir o pasalubong from Hong Kong. Sila na lang munang papasok kasi ako ay nakapasok na dito. Pero yan, makikita nyo yung mga ganitong mga medallion. Katulad nyo yung kamukha niya yung sa Hong Kong Disneyland. Tapos ito, yung mga MTR tiles. Tapos syempre, yung mga signages na ganito. Yung mga magnet na ganyan. At marami pang iba sa loob, mga ka-eats. Di lang nandito lang ako sa labas. Again, ito yung I-Square Shopping Center. Yun naman, si Chungking Mansion. So, katapat lang nitong I-Square, itong Elegant Tang Dynasty. In case na pagpunta niyo sa Hong Kong at kailangan niyo ng mga souvenir o pasalubong, nandito lang siya. At meron pa silang ibang mga branches, syempre. From I-Square Shopping Center, mga ka-eats, diretso lang kayo dito. Lakad kayo to Lock Road. Tingin lang sa kanan. Tapos dito, kung gusto niyo ng medyo murang food trip, dito meron silang Hong Kong street food dito. So, syempre, yung mga fish balls, egg waffle, meron mga siomai, meron yung mga skewers, laman loob, mga fruit juice. Meron na rin pala dito ang money changer just in case. So, ito yun. Yung Hong Kong traditional food. Pwede nyo kayong bumili dyan. Tapos ito, meron na rin dito ulit money changer. Pero yun nga, ang advice ko sa inyo, mag-withdraw na lang kayo gamit yung inyong GCash. Kung walang GCash, Maya, or GoTime, or Maribank, mga ganyan. Dito, may mga souvenir din dito. Tapos, dito maraming kainan. Ito, yan. Dim sum, mga ulam, mga roast goose. Yan, ito si I-Square. Basta across lang siya. Tapos dito, mga tindahan ng alahas. Tapos dito, may pharmacy at 7-Eleven. Tapos mga office supplies, just in case kailangan nyo.
Tapos dito, restaurant na naman. At meron din Max Noodles dito. Papunta doon. Pero ito, Big C. Just in case, nami-miss nyo na yung Thailand. Diba? Meron kayong supermarket dyan. Big C pa. Tapos very walkable naman dito. Pwede kayong mag-stroller, pwede mag-wheelchair. Yan, kasyang-kasya yung twin stroller natin. Ito mga ka-eats, murang food tripan dito sa Hong Kong, si Eat More More. 2 dishes with rice, 33. 3 dishes with rice, 40. At 2 dishes only, 45. Turo-turo style siya mga ka-eats. Yan, merong fish, merong mga meat, merong mga veggies. Sa maganda dito, freshly made yan. Hi! Pipili lang kayo dyan. Kung ano yung sinabi natin kanina. Parang ang rice ata 10, kung di ako nagkakamali. Dito yan sa Lock Road. Si Eat More More, katabi lang siya ng Max Noodle. Pasukin natin at bibili tayo. Sobrang sulit nun mga ka-eats. Bali, 6 na ulam na yung meron kami. 2 rice na marami, parang good for 4. 80 Hong Kong dollars lang. Ito natin yung pinakamurang meal natin. So talagang budget meal siya. So after nyo mag-splurge, or kung ayaw nyong mag-splurge, pwede kayo kumain dyan mga 3 times a day. Marami naman yan eh. Sabi ngayon, may nakita akong article na uuso siya around Hong Kong. Kasi medyo mas nagtitipid yung mga tao. So maraming locals din talaga yung nakaka-appreciate doon sa mga katulad ni 2 meat, 1 rice, or parang ang tawag nila dyan is this rice. Kasi this, tapos rice. So turo-turo lang yung mga locals, kahit yung mga foreigners. Mga ka-eats, matapos kumain, mag-ikot-ikot sa tourist spots dito sa TST, tumingin ng mga, at bumili ng souvenirs at pasalubong. Tapos syempre nag-take out ng dinner. Pabalik na kami. Pero nasa kabilang side kami kasi tatry namin bumili ng dry fit sa Uniqlo. Yan o, Donkey. Meron din Donkey dito. Katulad kahapon sa Central. So yung kabila, yan yung Kowloon Park. Yung pinanggalingan natin kaninang umaga. Tapos ito, palakad na tayo. Papuntang Austin ulit. Dito sa Nathan Road. Pero dadaan tayong Uniqlo. Nasa hotel na kami ulit. At ito yung mga binila namin sa Eat More More. So dalawang gulay at isang chicken. 40 yan. May bed of rice sa ilalim. Tapos ito naman, sweet and sour pork, pork patty with egg, at lemon chicken. 40 Hong Kong dollars din yan. Na tumatagingkin na 80 Hong Kong dollars lang. 6 na ulam na at 2 kanin na napakarami for a family of 5. Sobrang sulit na nun mga ka-eats. Ito ata yung pinakamura na kinain namin or kakainin namin dito sa Hong Kong. Isipin nyo, it only starts at 33 Hong Kong dollars, 2 ulam, 1 kanin. Pag 3, 40 Hong Kong dollars. Pag 2 ulam lang, 45 Hong Kong dollars. At I believe, 10 lang ang kanin nila. So kung naghahanap kayo ng murang kakainan dito sa Hong Kong, subukan nyo yun. Sana na-enjoy nyo rin yung mga food trip at lakaran natin ngayong araw mga ka-eats. Sobrang dami naming nagustuhan. Panalo yung Kowloon Park. Ang sarap ng pagkain sa Australia Dairy Company. Doon sa yung Tangerine Peel Roast Goose. At syempre, itong sobrang sulit na Eat More More. Don't forget to like, comment, and subscribe to our channel. Pag may mga tanong kayo about Hong Kong, i-comment nyo lang or pwede kayong mag-join sa aming food trips and travel deals na group. Mas magiging active tayo doon sa pag-share ng ating nalalaman tungkol sa Hong Kong at iba pang destinations. I-follow nyo rin ang Here Come the Tans at Eatsploration syempre sa mga social media pages ninyo or social media accounts ninyo. Gamitin nyo ang aming mga codes kapag kayo ay may mga biyahe. Eats Agoda or The Tans sa inyong Agoda Hotels. Agoda Activities naman, Tans Activity at Agoda Eats. For Klook Hotels and pag first time niyo gagamitin, pwedeng Eats Klook or The Tans Klook. Maraming salamat sa panonood mga ka-eats. Until our next sign at gala!